So it's not true na walang zero ang pondo ng Malasakit Center dahil nandiyan dyan po yung 4 agencies na may pondo at karapatan ng Pilipino. Pera po ng Pilipino yan, dapat po ibalik sa Pilipino. Sabi ko nga noon, unahin ko muna itong pagsiservisyo, but my priority itong serbisyo sa tao. Kaya nga ako narito ngayon para dito sa ganitong pasilidad. The more we should invest sa ating healthcare system, unahin natin ang kalusugan at kapakanan ng bawat Pilipino more than anything else. Inuuna ko talaga yung serbisyo muna bago yung kampanya. Sir, yung sa Malasakit Centers lang po muna, sabi po ni former Commissioner Guanzon, wala na raw pondo. Linawin lang po sana natin. Pwede niyo rin pong tanungin ang mga taga-DOH and isa sa ating hospital na may Malasakit Center, ang NKTI. It's not true. It's fake news. You may check with the Department of Health. It was posted in their Facebook page and including the page of Secretary Ted Herbosa na wala pong dapat matanggihan na pasyente sa Malasakit Center. May memo po sila mismo ang Department of Health na wala pong matatanggihan ng mga pasyente. Lalong-lalo na po yung mga indigent patients. It's not true na wala pong pondo ang Malasakit Center, but the truth is, ang Malasakit Center ay one-stop shop. Wala po siyang sariling pondo. Batas po siya kung saan po andyan ang PhilHealth, may pondo ang PhilHealth. Andyan po ang DSWD, may pondo po ang DSWD na maaring tumulong. Andyan po ang PCSO, may pondo rin po sila na maaring tumulong. At andyan po ang DOH, may pondo po sila, MAIFIP na maaring tumulong. Ang Malasakit Center po, concept po yan na one-stop shop. Nasa loob na ho ng isang kwarto, halimbawa ang NKTI, na pwede silang lumapit doon sa loob ng Malasakit Center. Meron pong social worker na tutulong, i-guide sila to seek help from the 4 agencies. At definitely tutulong po ang PhilHealth, DOH, DSWD, pag may pondo sila doon, at yung PCSO kung may pondo rin po sila. But PhilHealth, definitely mandated silang tumulong dahil lahat ng Pilipino ay membro po ng PhilHealth. So let me repeat, ako naman, chairman po ako ng Senate Committee on Health. Ang implementing agency po ng Malasakit Center ay ang Department of Health. Sila po ang dapat mag-implement ng program na ito at karapatan po ito ng Pilipino. Ang Malasakit Center po, batas na po yan, na isinulong natin noon para po ito sa mga indigent Filipinos. Indigent patients na nangangailangan po ng tulong, karapatan po ng Pilipino yan. So it's not true na walang zero ang pondo ng Malasakit Center dahil nandiyan po yung 4 agencies na may pondo at karapatan ng Pilipino. Pera po ng Pilipino yan, dapat po ibalik sa Pilipino ang pera ng Pilipino. Sir, on the impeachment lang po, si former President Duterte is part of the defense team po ba ni VP Sara? Nakausap niyo po ba si PRRD? As a senator, we were advised by our Senate President not to give comments dahil as possible or future judges or jurors dito sa impeachment case, dapat po maging impartial po kami. At ang magiging desisyon po namin ay magiging magbabase po sa ebidensya. Kung walang ebidensya, edi wala. Doon po ang aming pagbabasihan. Kasi magiging judges na po kami pagdating ng panahon once we convene as impeachment court by sa ngayon by June 2, no. Depende pa po yan dahil meron pang pagdinig sa Supreme Court on both sides, no. Nag-petition to stop and meron rin pong nag-petition to proceed immediately. So hindi niyo nakausap si PRRD, sir? Regarding sa kung magiging defense? At unang-una, hindi po siya nakikialam po sa aming trabaho. Hindi lang po dito sa kasong ito, but sa lahat ng bagay. Noon pa, nung naging senador po ako, isa lang nang sinabi niya sa akin, hindi siya nakikialam sa trabaho ko. Sinasabi lang niya, just do what is right.
Interes ng bayan, interes ng Pilipino ang unahin mo. Hindi ka magkakamali. Sabi ko nga noon, unahin ko muna itong pagsiservisyo. But my priority, itong serbisyo sa tao. Kaya nga ako narito ngayon para dito sa ganitong pasilidad, the more we should invest sa ating healthcare system, unahin natin ang kalusugan at kapakanan ng bawat Pilipino. More than anything else. Inuuna ko talaga yung serbisyo muna bago yung kampanya. Sir, sorry, so even if maging defense lawyer nga talaga si PRRD, you are assuring na you will be fair, objective as Senator Based Judge? on evidences. It would be based on evidence. Yan ang po ang aming trabaho. At gagampanan ko po ang aking trabaho na maging impartial at based on evidence. So no further comment muna ako that yun po ang in-advise sa amin ng aming Senate President bilang possible and future jurors po. Thank you. Thank you. Thank you, Sen. Thank you po. Rosemary Diquete, Executive Director of the National Kidney and Transplant Institute. Ma'am, dun nga lang po sa di umano ay kawalan ng pondo ng malasakit centers. Ano lang po masasabi? Hindi ho yung totoo. At saka tuloy-tuloy ang aming serbisyo dito ng aming malasakit center. Actually nga, ini-expand na namin, ini-expand pa namin. At kung nandito na kami sa bagong building, mas malaki na ang aming services sa kanila. Kailan ma'am matatapos po ito? Sabi, 24 months or less. Sabi, 14, sige. Ahabulin nila. Pero tuloy-tuloy, if you want to visit yung aming malasakit center, ang dami-daming pasyente talaga na nasiservisyo. Yusek Bravo. Good afternoon. Yung sa malasakit, as mentioned by Senator Bongo, 4 na ahensya sa gobyerno yon. Ang magsasalita lang ako tungkol sa DOH. Sa DOH, meron kaming pondo na more or less 50 billion sa MAIPIP. And then may instruction sa Secretary na kung sinong papasok, magpakonsulta, magpa-admit sa government hospitals, tutulungan namin, lalo na kung indigent patient. So may pera po ang DOH para sa MAIPIP sa mga indigent patients. President of PhilHealth. Sir, your name lang po. Walter Bacareza, ma'am. We just want to assure everybody na despite the zero budget and with the prodding and guidance of our chairman of the Committee on Health, patuloy po ang pagtataas ng benepisyo. We have increased it by 30% February 2024 and 50% December 2024. Hindi po, I would like to assure everybody that we have enough funds also to pay all and any good claims po, especially in hospitals like NKTI. So, pag naubusan po kami ng pera, we will grant to you, Sen. We will, of course, ask for money from the Senate and Congress. But as of now, we have enough funds and we have also hired almost 200 people to engage and reconcile with the hospitals like NKTI para po magkaroon ng reconciliation of accounts. Para we will be in one financial page and everybody will know what's the real score is in terms of claims payment. Thank you. Gusto ko lang pong klaruhin bilang incumbent senator. Mas priority ko, even during the first day of campaign, priority ko ang trabaho muna. Makapagserbisyo muna sa ating mga kababayan. And that has been my promise to our countrymen, sa ating mga kababayan. Naunahin ko muna ang pagsiservisyo sa kanila. So, ngayon, may panahon pong mangampanya, umiikot po ako sa buong Pilipinas. Pero inuuna ko, maalala nyo, second day of campaign, inuna ko muna yung hearing at ipaglaban yung health emergency allowances ng ating mga health workers. Inuna ko muna yung trabaho ko. Bilang chairman ng Senate Committee on Health. Tinututukan ko po itong PhilHealth para sa Pilipino. Dahil gusto kong tuparin nila ang kanilang pinangako, yung kanilang pinirmahan na commitment letter na i-increase yung case rates, expand benefit packages, tanggalin na yung single period of confinement policy,
tanggalin na yung 24-hour confinement policy at nag-introduce sila ng bagong emergency packages. Yung case rates na pinangako nila this year, tututukan ko po ito. Lahat ng pinangako nila, top 10 mortality diseases, natataasan yung benefit packages, tututukan ko po ito. Let me repeat, unahin ko muna ang trabaho ko bilang senador bago yung kampanya. Dahil ako po ay naniniwala na mas kailangan ng Pilipino yung nagtatrabaho muna kami para sa inyo. More than anything else. Salamat po. Ang PDP po ay umaasa lang po sa mga local leaders na miyembro po ng PDP. At medyo kumbaga ay sariling sikap muna to. Kung may mag-host po sa amin, katulad ng isang araw, mga barangay captains ng District 5 ng Maynila, nag-host po sa amin, ay na-attend po kami at pinipresenta po namin ang aming plataforma at pinipresenta po namin ang aming mga nagawa. Kami naman bilang incumbent senators, kailangan naming ipresenta sa publiko kung ano na yung nagawa namin. Kasi performance rating po namin ito bilang incumbent senators. Kung kami po ba ay nagtrabaho para sa Pilipino sa nakaraang 5 taon. So patuloy po kaming iikot sa buong Pilipinas. Ako naman kahapon galing po ako sa Liga ng Barangays ng Zambales City, mismo po sa Baguio City po ang venue. At naimbitahan rin po tayo sa pagpupulong ng mga senior citizens, mga solo parents, at pinisinta rin po natin ang ating mga plano at mga batas na naipasa na para sa mga senior citizens, yung kanilang increasing the pension sa DSWD, yung matatanggap nila, at plus itong sa Solo Parents Welfare Act, yung expanding that law, no, na karagdagang mga benefits po sa mga solo parents. So basta ako po, unahin ko parati yung mga pro-poor programs. As your incumbent senator, unahin ko yung mga pro-poor programs, yung mga makakatulong sa mga mahihirap nating kababayan. At ilapit po natin ang serbisyo ng gobyerno sa mga kababayan natin. Serbisyo medical at unahin yung mga mahihirap nating kababayan. So, do you find this challenging, sir, since hindi na nga po kayo yung admin ticket? Siyempre, challenging on our part. But ano naman po ako, naniniwala po ako na ang mga kababayan natin na po ang huhusga pagdating ng panahon kung sino po yung nagtatrabaho para sa mga kababayan natin. Lalong-lalo na po sa mga mahirap nating kababayan. Kayo na po humusga.